Samantala, sa labas ng bubong ng gusaling kanilang kinaroroonan ay marami ng tao na may dalang baril. Nilingon ni Soyu ang lalaki at hiniling na magpaliwanag siya ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na pinayagan niya silang umupo kung saan nila tinanong, at nalasing din ang alak ng duke na inalok nila sa kanya. Pinayagan niya silang lumikha ng sitwasyon na hinihintay nila, at hiniling ngayon na sabihin sa kanya kung ano ang talagang kailangan nila. Agad na napansin ng lalaki ang kanyang katalinuhan, ngunit nabanggit na siya ay matalino, ngunit hindi masyadong matalino. Inutusan siya ni Soyo na sabihin hindi lamang kung ano ang naintindihan niya, kundi pati na rin ang kanilang maiintindihan. Sinabi ng lalaki na siya ay lasing na si Chalpasan, isang lason ng bundok na may baboy na toyo, at malalaman niya ang tungkol dito kapag sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, sapagkat kung gayon ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi makokolekta. Kapag ang lason ay pumapasok sa tiyan, kumakalat ito sa daloy ng dugo, at dahil sa sipsip nito ang kanyang kait, hindi niya magagamit ito sa buong araw. Biglang hinawakan ni Soyo ang dibdib niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung posible na nalasan niya ang mga masked na lalaki na sumalakay sa kanila kanina. Sumagot ang tao na sa mundong ito, walang kabutihan ng walang dahilan, tulad ng walang kasamaan na walang dahilan. Kung hindi pinatay ni Saiyo ang lahat ng kanilang mga kalalakihan kahapon, hindi niya bibigyan siya ng lason. Pagkatapos ay sinabi niya kay Saiyo na mayroon siyang dalawang pagpipilian, alinman ay sinasagot niya ang lahat ng kanyang mga katanungan at pinapanatili siyang buhay, iyon ang unang pagpipilian, o namatay lang siya dito sa sandaling iyon. Tinanong siya ni Soyo kung lahat sila ay mula sa 5 Dragon Union. Ngunit sinabi ng lalaki na siya ang nagtanong sa tanong, at masasagot lamang si Soyo, na kinuha ang batang lalaki sa balikat. Sinabi niya na batay sa buong sitwasyon, maaari lamang niyang isipin na nakita ka na ang hari ng digmaan. Sinisi niya siya sa salungatan sa pagitan ng mga pamilyang Moyong at Daryo sa lalawigan ng Liaoning, pati na rin para sa pagpatay sa Underworld Demon Blade at ang Steel Archer sa lalawigan ng Shaanxi. Dahil sa mga akusasyong ito, ipinagpalagay ni Soyo na ang lalaki ay isang miyembro ng itim na negosyante na hinayla ang kanyang tibak. Inulit ng lalaki na, nakita mo lamang na masasagot mo, hindi magtanong. Handa siyang putulin ang kanyang lalamunan at maghayganti sa kanyang mga kasama. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng pinuno habang nakita niya ang kanyang mga tauhan na gumuhit ng kanilang mga tibak. Ang tibak ay nasa tabi mismo ng leeg ni Soyo, ngunit ang lalaki ay may isa pang katanungan, at hiniling na ipagpaliban ang paghihiganti sa ibang pagkakataon. Tinanong niya si Soyo kung saan itinago niya ang mga bata na kinuha niya, at sinabi na, depende sa sagot, kakailanganin niyang magtiis ng sakit na katulad ng kanyang katawan na napunit mga piraso. Ngumiti si Soyo at sinabing, napunit ang mga piraso na iyon ang pinag-uusapan mo. Binalaan siya ng lalaki na kailangan niyang sagutin ng masunurin ang mga tanong. Bigla, mayroong isang crack ng kidlat sa silid. Maging ang sombrero ng lalaki ay lumipad habang ang enerhiya ng PSI ay pinakawalan. Ang ibang lalaki ay napanood habang ang kanyang kaibigan ay hindi maaaring maglaman ng matinding sakit at malakas na sumigaw. Nagpasya si Soyo na ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari. Salamat sa gahay lightning na inilagay niya mismo sa katawan ng lalaki. Alam niya ngayon na sila ay mga pumatay kahapon na kabilang sa parehong paksayon, ngunit nagtataka pa rin siya kung sila ay mula sa 5 Dragon Union o ang mga itim na mga ngalakal. Ngayon na ipinahayag na sila ay mga itim na mga ngalakal, walang punto sa pagpapatuloy ng teatro na ito. Ang mga matabang emosyon ay nagbago ng malaki dahil sigurado siya na hindi magagamit ni Soyo ang kanyang kapangyarihan dahil sa lason. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang hari ng digmaan. Kaagad, sa sandaling iyon, tumalon sila kaagad sa bubong at sumabog sa silid. Mabilis itong nangyari. Walang sasabihin, ngunit sa lalong madaling panahon, nakipag-ugnay sa kanila si Soyo, hinawakan ang bawat isa sa kanila ng kanyang palad, lumipad sila sa iba't ibang direksyon, at maging ang mga pader ay naapektuhan ng bagyo na nilikha mula sa kanilang mga katawan. At ang higit na sumigaw na sila ay malapit na dahil ang mga kapatid ay ang unang tumakas mismo sa mga hiyawan ng kanyang mga kasama. Kinuha niya ang kanyang takong, ngunit ayaw ni Soyo na magbiro sa kanila. Nagpasya siyang harapin ito ng mabilis. Ang katotohanan na nagawa niyang makitungo sa kanila sa isang pag-atake ay kahanga-hanga, maging sa kaaway, at medyo naiinis siya,
kaya't hinawakan niya sila ng bibig, at pagkatapos ay malumanay niyang ipako ang kanilang mga ulo sa isang haligi, na kung saan ay kahit na lumipad ng magkahiwalay pagkatapos. Ngayon tinanong ni Soyo ang isa sa kanila tungkol sa Jungkook, at ngayon si Jungwoo ay kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa mga itim na negosyante. Ang tao ay nagsimulang mag-squeak at sabihin na siya ay isang runner lamang at wala siyang alam. Ngunit ang tao ay sigurado sa kabaligtaran. Pipilitin niya siyang sabihin sa kanya. Ang dahilan para dito ay ang katawan ng tao ay naalala ang higit pa kaysa sa naisip niya. Isang kakilakilabot na sipon ang dumaan sa katawan ni Chan. Si Seo ay walang problema na nagpapaliwanag sa kanya na ang mga tao ay may iba't ibang mga nerbiyos na sensitibo sa malamig at init. At ngayon ay pinasisigla niya ang ilan sa kanila, dahil ang utak ng tao ay komplikado at hindi maintindihan. Kung magpapasya na ang katawan ay malamig, ang katawan ay magsisimulang maramdaman ito. Kung magpapatuloy ito, mamamatay lang siya sa hamog na nagyelo. Sino ang pinuno ng mga itim na mga ngalakal? Dumating ang tanong mula kay Soyo, ngunit inulit ni Chan na hindi niya alam, at idinagdag na hindi siya may hawak na posisyon sa samahan. Gayunpaman, kapag tumindi ang sakit, hindi niya ito matiis, at inamin na si Soyo yun ang tunay na pinuno ng Bureau ng Seguridad, at isang papel lamang ako. Kung paano naisip ni Seo, tila, inilagay niya ang kanyang subordinate sa lugar ng pinuno. Samantala, sa ibang lugar, ang master ay hindi makahanap ng isang lugar na maupo. Patuloy siyang tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin kung naglunsad sila ng isang buong pag-atake. Maaari pa ring maligtas si Master Zhang, ngunit hindi rin nila mawala ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban upang makatipid lamang ng isang kaawa-awa na tao tulad ni Chang. At kahit na inaatake siya ng daan-daang kanilang mga tauhan, hindi nila matatalo ang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, inutusan ng guro ang lahat na magpatuloy, o sa halip na umatras, dahil sa oras na ito ay nagpasya silang umatras, nagpasya siyang umatras upang may plano niya ang kanyang mga susunod na hakbang. Nakita ni Won Panholhong Yu Security Bureau na napunta ka rito at nagtataka kung ang pag-atake kagabi ay bahagi ng kanilang plano. Mayroon siyang entablado sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ayon sa sinabi ng mga mangangalakal ng ilang oras na ang nakakaraan, dapat pa ring magkaroon ng mga tao sa loob at labas. Gayunpaman, ngayon ang kanilang silid ng pagsasanay ay walang laman, at ang lahat ng mga tao ay nawala. Hindi nila iniisip na mababago ang mga bagay, ngunit ngayon na ang mga bagay ay ganito, dapat silang magtungo sa Onwe Pavilion, at nagpasya silang talakayin ang lahat sa daan. Sinabi ng mga pantas na lalaki na hindi nila may pagpapatuloy ang kanilang paglalakbay ng mapayapa, at narinig niya na mayroong isang pamasahe sa kabayo sa malapit, kaya kailangan nilang magmadali. Idinagdag niya na napunta siya sa lokal na sangay ng Gabon sa umaga dahil kailangan niyang sirain ang isang bagay. At pagkatapos ay binanggit niya na mayroon siyang mahusay na balita para kay Soyo, at hiniling sa kanya na hulaan kung ano ito. Soyo, hiniling sa kanya na itigil ang mga bagtong at sabihin lamang sa kanya kung ano ito. Ang pantas na tao ay nagsimulang sabihin sa kanya, 10 taon na ang nakalilipas, isang messenger mula kay Yuan ang dumating kay Goryo. Nalaman ko ang pagkakakilanlan ng isa sa mga envoy na iyong hinahanap. Agad na naging animated si Kayo nang marinig ito. Ang entablado ay nagpatuloy na sa ngayon ang lahat ng kanyang mga subordinate ay naghahanap para sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay sinabi niya na malapit na siyang magbigay ng ilang mga kagiliw-giliw na impormasyon, at hiniling sa kanya na maghintay ng kaunti pa. Matagal nang naghihintay si Soyo sa mga taong ito. May pananagutan sila sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa pag-alis ng Nuna. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at sinabi niya sa mental sa kanyang sarili. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking dilaw na ilog na tinatawag na The Roaring River. Ang kasalukuyang ay napakalakas, mas malakas kaysa sa dati, at umuulan. Nahihirapan itong maglayag. Ngayon, ang isang bilang ng mga tao ay tumitingin sa mga tubig na ito at hindi iniisip na mayroong anumang matapang na kaluluwa na handang maglayag sa panahon na ito. Bigla, ang isa sa kanila ay nakakita ng isang bagay sa malayo at tinanong ang iba na makita kung ito ay isang tao. At sa katunayan, ang isang tao ay naglayag sa isang bangka sa gitna ng mga bagyo na ito, at naisip ng lahat na siya ay baliw na maglakas loob na gawin ito sa ganoong panahon.
Sa paligid niya ay isang hadlang na hindi pinapayagan ng anumang bagay na pumasa. Ang kontinente ay ang lupang nawala sa atin, ngunit ito rin ang lupain na kailangan kong bumalik. Ang malaking tao na ito ay sinabi sa kanyang sarili, ang dilaw na ilog ay isang ilog na dumadaloy sa siyam na kuta at rehiyon, isang ilog tulad ng buhay na naging mayaman sa lalawigan ng Hib, ngunit tulad din ng kamatayan, sinisira ang buhay ng maraming tao sa pamamagitan ng mabangis na daloy at whirlpools. Ito ay walang hanggan, walang duda tungkol dito. Ito ba ay talagang puwersa para sa kontinente? Ngayon, tinanong ng lalaki ang kanyang sarili, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha sa ilalim ng kanyang itim na bigot, at ang ngiti na ito ay lumitaw dahil sa kung ano ang nasa isip niya sa sandaling iyon, sinabi niya, gutulad ng isang hut, at kumalat ang kanyang mga braso sa mga gilid. Pagkatapos ay sisirain niya ang lahat ng lubusan, at ang simboryo na nasa itaas sa kanya ay nagsimulang itulak ang tubig sa paligid. May motibo siya para sa lahat ng ito. Itinuring niya ang kanyang sarili ang nag-iisang karapat-dapat. Ito ay tungkol sa dignidad sa pagitan. Sa langit at lupa sa pamamagitan ng pagsigaw nito at paglabas ng kanyang enerhiya, isang funnel na nabuo sa ilog na parang isang meteorite na dumating doon, malakas na sigaw niya na ang kanyang mga kamay ay nagtaas ng mga alon. Pagkatapos ay tiniklap niya ang kanyang mga braso at ang mga sinag ng araw ay lumiwanag sa kanyang higanteng katawan. Nililinis lamang niya ang kalangitan gamit ang kanyang kapangyarihan, at ngayon ay nakatingin siya sa isang maliwanag na asul na kalangitan at isang mahinahon na ilog kung saan siya lumulutang. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang paa ay tumama sa sahig ng hangin. Kumuha siya ng ilang higit pang mga hakbang at kumusta. Naghihintay sa kanya si Chang, nakaupo sa isang tuhod, at binati ang Grand Master. Tinanong niya pagkatapos ang Panginoon kung siya ay bumalik. Sumagot ang guro na walang punto sa pananatili dito ng mas mahaba dahil kumpleto ang kanyang paglalakbay sa kontinente. Tinanong siya ng lalaki kung paano ginagawa si Chol-san at sinabi na narinig niya na bata pa siya. Pagkatapos ay humingi ng tawad at sinabi na ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay lumampas sa mga inaasahan ng Grandmaster at maging ang kanyang antas. Nalampasan niya ako, sabi ng Panginoon, natutuwa akong marinig iyon. Ngunit biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Kumusta naman ang babaeng iyon? Tanong ng lalaki, lumingon, sumagot si Jong na narinig niya na siya ay mabuti lamang sa batang master. Gayunpaman, oras na upang buksan siya. Naisip ang Grandmaster. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis at sinabi na pupunta sila sa pangunahing pangkat. Inisip ng lahat na ang kalangitan ay magiging malinaw muli, ngunit natatakpan muli ng mga ulap, at kailangan nilang mag-ampon mula sa ulan. Sa sandaling iyon, ang matalinong tao ay nakatingin na sa mga kabayo, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa isa sa kanila. Sinabi niya sa The Warrior King na kung sumakay sila sa kabayo, darating sila sa 7 buwan ng walang mga problema. Habang nakikipag-usap siya, nakatayo na si Soyo sa tabi ng cellar at ibinigay sa kanya ang 3 nayana. Nagtaka ang sage kung ano ang hawak niya sa kanyang kamay. Ito ba ay isang butterfly? Bumili ba siya ng isang piraso ng alahas, o ibibigay niya ito sa isang tao? Lumapit si Soyo sa sage at sinabi, Soka, matagal na mula nang magtagpo kami, kaya masarap magdala sa kanya ng isang regalo. Sinabi sa kanya ng pantas na lalaki na kung nais niyang bigyan siya ng isang bagay, bakit hindi pumili ng isang bagay na mas mahusay? Napahiya din siya na ang butterfly na ito ay natakpan sa kalawang, ngunit sumagot si Soyo na sulit ito. Matapos niyang alisin ang lahat ng kalawang, sinimulan niyang gamitin ang kanyang enerhiya upang gawin ito. Sinabi ng matanda na tila ito ay isang hindi pangkaraniwang piraso ng alahas dahil, si Soyo ay gumagamit ng kapangyarihan na katumbas ng 3 sages. Ngunit hindi pa rin niya maalis ang kalawang. Ano ang mangyayari kung ginamit ko ang higit sa aking kapangyarihan? Nagtataka, si Soyo habang siya ay mausisa at hinintay na ipakita ng alahas ang tunay na anyo nito. Bigla, ang silwete ng isang higanteng lalaki ay lumitaw sa likuran niya. Pagkatapos ay tumayo sila sa harap niya. Ang enerhiya na nagmula sa kanya ay hindi kapanipaniwala, at agad na napagtanto ni Sayo na ang taong ito ay napakalakas. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa kanyang Panginoon, bagaman, hindi, marahil ay mas malakas siya pagkatapos nito, nagpa siya si Soyo na mailabas ang kanyang sariling kapangyarihan.